happens na yung mga kasama namin is hindi po sila pwedeng lumabas ngayon. So, napunta po sa amin yung pagli-lead, which is dapat isang buwan pa lang, dapat prepared kami. So, isang linggo lang yung preparation. Sabi ko, Lord, anong sasabihin? Isang linggo lang. Anong sasabihin ko? Sabi ni Lord, huwag mong sabihin yung gusto mong sabihin. Yung gusto kong sabihin na ang ipahatid mo sa tao. So wala talaga akong prepare. Kaya sabi ko kay Brother Jeff, magpapatotoo na lang ako. Since itong kantang to is 4 times ko talaga siyang na-encounter, siguro ito na yung time. First na-encounter ko yung kantang to, nakakantahin natin ngayon. Maikli lang naman siya. Nung 4th year high school po ako, nung nag-audition po ako sa Pinoy Big Brother, opo, nag-audition po ako, ganun po kakapal ang mukha ko. Nag-audition po ako sa Pinoy Big Brother, and then kabatch po nila Kim Cho, yun po na time. Basta 4th year high school po ako noon. Pumila po kami doon, isa po doon is lalaki, ako at babae. Yung lalaki na yun na nasa harapan namin, kaedad ko lang naman siya, pero siya yung nag-initiate na, Sister, mag-pray muna tayo. Kasi kabado kami habang nakapila eh. So nag-pray kami, and then after namin mag-pray, yung pinili niyang kanta na kakantahin is itong kakantahin natin ngayon. So first, yun ang first na na-encounter ko yung kantang yon. Pangalawa na-encounter ko tong kantang to, is ito naman, first year college naman ako. First year college and I have a best friend. Itong best friend ko, gustong-gusto niya maging choir. Kasi nga, pag nag-choir ka, may discount ka sa scholarship, sa tuition fee mo. So ako naman, sabi niya, mag-audition lang daw siya pag nag-audition ako. Hindi man ako marunong kumanta, hindi man ako ka-choir yung ano. Sabi niya, huwag ka mag-alala, siya naman yung gustong mag-choir. So, parang sabit lang ako. So sabi ko, pilian mo ko ng kanta, kahit anong kanta, basta yung kakantahin ko pang audition. And yung pinili niyang kanta is ito na naman kakantahin natin ngayon. So sabi ko, tapos yun, kinanta ko, nag-audition kami, ayun. Pangatlo na na-encounter ko tong kantang to is itong pabalik na ako ngayon dito sa Hong Kong, 2022, I think. And then, the day before my flight, pandemic yun, the day before my flight is itinest ako kung positive or negative. Sad to say, positive ako. So, hindi ako nakalipad nung kinabukasan. So, sobrang disappointed ako, sobrang malungkot yung puso ko, hindi niyo mo ko makausap kasi sobrang, basta hindi mo ma-explain yung disappointment ko. So, nung umuwi, nagstay ako sa boarding house sa agency, nagstay ako doon, and then, nung pahiga na ako, kasi nga wala ako sa wisyo ko, yung ka-boardmate, yung kasamahan ko sa bed, ay double deck, yung kasamahan ko, pinatugtog niya, kasi mahilig siya sa worship song, yung pinatugtog niya, ito na naman kantang to, ito na naman siya, yung kakantahin natin ngayon. And then, ito na, yung pang-apat, grabe, na-realize ko lang itong kantang to, hindi ko pinili, pero kusang dumating. Hindi ko talaga, ngayon, ito pang-apat, hindi ko naman siya ni-line up. Line up to ni Ate She, which is si Ate She, hindi siya pwede makalabas ngayon. Siya ang pumili ng kanta. Pero napunta sa akin na naman itong kantang to. Grabe, Lord, sobrang na-amaze ako na nung pang-apat na, ito na yung time na pagninilayan ko na word by word yung kanta. Siyempre, kakanta tayo, ihahatid natin sa tao. Hindi yung gusto ko, kundi gusto ni Lord. Yun ang pinarealize sa akin. Na dun sa kanta, ito sa kantang to na ating kakantahin ngayon, pinarealize lang sa akin ni Lord na whatever situation you are right now, whether it's good situation, bad situation, challenging situation, peaceful situation, whatever situation it is, always look to Jesus. Amen? Always look to Jesus. Kasi kung napapansin nyo mga kapatid, sa unang encounter ko kay Lord, nung nag-audition ako, kabado ako eh. Pero doon pa lang sa time na yun, nung nag-lead yung nasa harapan ko, kasama ko na si Lord. Amen? Nung sa pangalawang encounter ko sa kantang to, nung nag-audition naman sa choir, imagine mo, yung best friend ko na nag-audition, ako naman tong hindi mahilig sa, ako yung natanggap, siya yung hindi. Which is grabe talaga yung, sabi tayo, pinarealize ni Lord sa akin na, huwag kang, magtiwala ka sa sarili mo. Yun yung parang gustong ihatid ni Lord. Ngayon ko lang na, nung naging choir na ako at word by word mo ng pagninilayan yung song na yon, grabe, sobrang na-overwhelmed. Lord, salamat po talaga. Ito pala yon. And then yung third naman, nung disappointed ako dahil hindi ako nakalipad. Sabi ni Lord, hindi ka lang nakalipad, lugmok ka na, disappointed ka na, bumangon ka, may pag-asa pa. Ganon yung gustong ipahatid ni Lord. And this one, pang-apat,
Grabe. Thank you, Lord. Pinapa-remind sa atin ni Lord yung pagmamahal niya. Amen? Pinapa-remind sa atin ni Lord yung cross. Pinapa-remind sa atin ni Lord yung mga promises niya and that He will do all things for us. Amen? Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya naman sa mga oras na ito, ito na, kakantahin na natin. Amen. Ang sobrang nakaka-bless at nag-o-overflowing na meaning ng kantang yun. Amen? Amen. Hallelujah. Glory to God.